Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Kundi tanging ang mga Rakshia lamang noon pa man. Sabi ni Lin sa kanyang sarili. At maya-maya si Sophie ay napansin na parang bang may iniisip si Lin. At si Sophie ay sumagot sa mga sinabi ni Lin kanina at ito ay nagsalita. Ate Lin, madami kang dapat malaman. Madaming pangyayari nung ikaw ay nawala at hindi na nakabalik. Ate Lin. Sa ngayon dapat mong malaman na hindi lang ang mga nilalang na nagmula sa lahi ng Rakshia ang maaaring gumawa ng ganitong karumal-dumal na gawain sa ating lahing elf. Ang lahi ng Rakshia ay walang kinalaman sa pagsalakay sa ating imperyo at pagpaslang sa mga kasundaluhan na nagmula sa ating lahing elf na nandito sa ating imperyo. At hindi ang lahi ng Rakshia ang Sum-Iron ng kaharian ni Master Ken. Ate Lin. Nung araw na tumungo ka kasama si Ginoong Vin kung nasaan ang sagradong harang na ginawa ng mga sinaunang mga elf para maging harang ito sa lahi ng Rakshia. At nung araw na hindi na kayo nakabalik ni Ginoong Vin sa ating imperyo at kaharian ni Master Ken. Sunod-sunod ang sakuna na dumating sa ating lahing elf. Sabi ni Sophie, nang marinig ito ni Lin. Ito ay sobrang nagulat at si Lin ay nagsalita at sinabi. Sophie, anong ibig mong sabihin? At bakit parang siguradong sigurado ka na hindi ang mga nilalang na nagmula sa lahi ng Rakshia ang gumawa ng ganitong klaseng gawain sa ating lahing elf? Na tila ang ganitong karumal-dumal na gawain ay gawa ng ibang nilalang. Oo nga pala, nasabi ba sa iyo ni General Oliver nang makita ka namin kanina? Ay nais kita agad makausap. Nais kitang makausap, kung ang nangyari ang pagsalakay sa ating imperyo ay nandito ka na. At nais kong malaman kung nakita ng dalawang mga mata mo ang mga nilalang na sumalakay sa ating lahing elf at dito pa mismo sa ating imperyo. At nais kong malaman din Sophie kung sino-sino ang kasama mo na nagtungo dito sa ating imperyo dahil sa aking pagkakaalam dahil sa sinabi ni General Oliver na si Ama ay nasa lugar ng lahi niyong mangkukulam na elf. Sophie, bago mo sagutin ang lahat ng aking mga tanong, nais ko muna malaman kung nasaan ang aking ama. At nasa mabuti ba itong kinalalagyan ngayon? Kung nandito na kayo habang sinasalakay ang ating imperyo, baka ang aking ama ay lubos na nasaktan at napinsala. Kaya nais kong malaman kung mabuti ba ang kalagayan ng aking ama ngayon, Sophie. At nasaan siya ang aking ama? Sabi ni Lin sa pag-aalala na tono at may kuryosidad. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay nagsalita at sinabi, Ate Lin. Oo, nasabi nga sa akin ni General Oliver na nais mo nga ako kausapin. Ate Lin, huwag ka mag-alala dahil si Master Ken ay nasa mabuting kalagayan. At ngayon si Master Ken ay kasakasama ng aking Lola Loss. At silang dalawa ay naroon ngayon kung saan nakatayo ang kaharian ni Master Ken sa loob nitong imperyo ng ating lahing elf. At Ate Lin, sa pagdating namin dito sa ating imperyo, ganito na ang nadatnan namin sitwasyon. Sa pagdating namin dito tulad nyo, bumungad agad sa amin ang mga katawan ng mga kasundaluhan ng ating lahing elf. Na mga wala ng buhay at ang kanilang mga katawan ay mga nakakalat sa bawat sulok ng ating imperyo. Hindi namin naabutan ang pangyayari na sinalakay ang ating imperyo. Kaya si Master Ken ay walang kahit na anong pinsala. Ngunit Ate Lin, dapat mo malaman nung araw na nawala ka. Sunod-sunod ang mga pangyayari na hindi maganda sa ating lahing elf. Una, ang gumawa ng kalapastanganan na gawain sa lugar naming mga mangkukulam na elf.
at pumasok sa loob ng sagradong pagawaan upang magnakaw ng iilang mga gamot. At nagtangka sa buhay ng aking Lola Loss. Ay walang iba kundi ang isa sa ating mga kalahi ang gumawa nun. Sabi ni Sophie. Bago pa magpatuloy si Sophie sa pagsisalita, si Lynn ay agad na nagsalita at sinabi. Mabuti naman kung ganun, Sophie. Mabuti naman naligtas ang aking ama at kahit papaano ay nakabuti din. Na hindi nyo naabutan ang mga nilalang na iyon na gumawa ng pagsalakay sa ating lahing elf. Kung hindi baka ang aking ama ay nalagay sa mahirap na sitwasyon at kapahamakan. At oo nga pala, Sophie, nakalimutan ko. Tama ka, hindi lang pala ang lahi ng Rakshia ang kaaway na ng ating lahing elf. Dahil sa sinabi sa akin kanina ni General Oliver nung oras na ako ay nakabalik sa mismong lugar na nasasakupan ng ating lahing elf. At nung oras na ako ay kanilang nakita. Sinabi ni General Oliver ang mga nangyari nung ako ay nawala. At isa na doon ang tungkol kay Charlie. Alam ko na, Sophie, na si Charlie ang gumawa ng kalapastanganan na gawain sa lugar niyong mga mangkukulam na elf. At si Charlie din ang may kagagawan kung bakit muntikan nang mapahamak ang iyong lola na si Matandang Loss. At dahil sa nangyari na iyon, kayo ni Charlie ay naglaban at si Charlie ay iyong nasaktan ng lubos at muntikan ng mapatay. Ngunit, nung oras na naitinapon ang katawan ni Charlie sa sagradong bangin, si Charlie ay nakaligtas dahil si Charlie ay tinulungan ng isang nilalang na nagmula sa lahi ng mga demonyo. At dahil sa pangyayari na iyon nalaman ng ating lahing elf, na si Charlie pala ay matagal nang nakikipagsabuatan sa lahi ng mga demonyo. At si Charlie ay matagal na tayong niloloko at pinagkakalolo sa lahi ng mga demonyo. At dahil sa mga pangyayari na iyon ang lahi ng mga demonyo ay isa na sa mortal nating kaaway. Lahat ng iyon ay nasabi na sa akin ni General Oliver, Sophie. Kaya nang malaman ko ang tungkol roon ay nagmadali na agad kami ni General Oliver na bumalik dito upang makausap ang aking ama. Kaya maaaring tama ka, hindi nga ang mga nilalang na nagmula sa lahi ng Rakshia ang may gawa ng ganitong pagsalakay sa ating lahing elf. Ngayon alam ko na, Sophie, kung saan nagmula ang mga nilalang na iyon. Na may kayang gumawa ng ganitong karumal-dumal na pagsalakay sa ating lahing elf. Ang mga nilalang na iyon ay nagmula sa lahi ng demon. Ang lahi ng mga demonyo ay nag-umpisa ng kumilos para tayo ay kanilang pabagsakin. Tanging ang lahi lang ng mga demonyo ang may lakas ng loob na gumawa ng ganitong pagsalakay sa ating imperyo. At tanging ang lahi lang ng mga demonyo ang may lakas ng loob upang wasakin ang kaharian ng aking ama. Dahil sa matagal na panahon na tayo ay nabubuhay sa mundo na ito. Ang mga ibang nilalang na kasakasama natin sa mundo na ito ay sobra din kinakatakutan ang ating lahing elf. Kaya walang sino man sa ibang mga nilalang na nandito sa mundo na ito na kasakasama natin na naninirahan ang magtangka na tayo ay kalabanan. Maliban lang sa dalawang lahi na nagmula sa lahi ng Rakshia at sa lahi ng mga demonyo. Ang mga lapastanganan ng mga demonyo na iyon ay walang kasing sama. Parehas lang sila ng lahi ng Rakshia na nagtataglay ng kasamaan sa kanilang mga puso. Sabi ni Lynn sa tono ng seryoso at may galit sa kanyang puso. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, nakakatuwa na marinig sa tulad mong normal na elf ang mga ganyang salita. Huwag mo sabihin na hindi mo alam ang ginawa ng mga kalahi mong normal na elf. Sa aking ina na reyna ng mga mangkukulam na elf. Ang mga tulad mo na nagmula sa mga normal na elf ay wala din kasing sama. Tulad lang din kayo ng sinasabihan mong mga masasamang nilalang tulad ng Rakshia at mga demonyo. Pare-parehas lang kayo nagtataglay ng kasamaan sa inyong mga puso. Naalala ko nung una mo palang akong nakita at nang dahil lang sa isang necklace ay nais mo na akong paslangin. Kaya pala ganon na lang ang pag-uugali mo dahil ikaw ay nagmula sa masamang nilalang. At alam ko na may alam ka din kung ano ang aking pinagmulan at kung saan nagmula ang aking mga magulang. Bilang prinsesa ng mga normal na elf ay posible na hindi mo iyon malaman agad. Kaya wala kang pagdadalawang isip noon na ako ay paslangin. Nakakatuwa lang marinig na nagmula sa iyo, Lynn, ang mga masasamang pag-uugali ng ibang mga nilalang. Bulong ni Sophie sa kanyang sarili. Oo, akala ni Sophie na may alam na si Lynn sa mga nangyari noon sa buong lahing elf. Na ang lahi ng mga mangkukulam na elf ay isinama na sa mga normal na elf. Dahil sa nangyari sa reyna ng mga mangkukulam na elf at sa hari ng mga demonyo. Dahil bilang prinsesa si Lynn ng mga normal na elf.
Akala ni Sophie na nasabi na ito kay Lin ni Master Ken. Dahil si Lin ay anak ni Master Ken at ngayon ito ay nag-iisa na lamang na anak ni Master Ken na nabubuhay. Kaya ngayon si Sophie naiisip na matagal nang alam ni Lin na si Sophie ay isang prinsesa din. At si Sophie ay anak ng hari ng mga demonyo sa reyna ng mga mangkukulam na elf. Subalit si Lin ay walang kaalam-alam sa mga nangyari noon. Sa lahi ng mga mangkukulam na elf at sa mga normal na elf. At kung bakit ang dalawang magkaibang kaharian mula sa lahi ng mga normal na elf at mga mangkukulam na elf ay pinag-isa na lamang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!